Breakups with the one you love is so painful. Itong si Hagar, mga kapatid, ang ganda-ganda ng relasyon niya sa mag-asawang si Sarah at saka si Abraham. Kaso dumating ang isang araw, itong si Sarah, malikot ang utak. Sabi niya, wala tayong anak. Anong gagawin natin? Matanda ka na, matanda na ako. So anong gagawin? So 85 na si Abraham that time, 75 na si Sarah. Paano pa tayo magkakaanak? Yun ang ideya nung mag-asawa. So sabi ni Sarah, o sige, bibigay ko sa iyong alipin ko, gagawin mo siyang asawa para magkaanak tayo. Nung mangyari ang lahat ng ito, nagkadilo-dilubyo na ang buhay ni Hagar. To the point na palayasin sila. Sabi ng Genesis 16:4, matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Hagar. Kasi sa kanila, common naman yun. Magkapatid nga sila, pwedeng mag-asawa eh. Pwede sila mag-asawa ng marami sa kanilang panahon, di ba? Dito nagsimula ang kalbaryo ni Hagar. Lalo na nung magkaanak sila ni Sarah. Dahil nung magkaanak sila, nung gusto na nila, palayasin. Sabi ng Genesis 16:5-6, dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak sa akin ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin mong ito. Bakit niya ako hinamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo kung anong gusto mo. Pinagmalupitan ni Sarai si Hagar, kaya ito tumakas. Nung ito ay nagbubuntis pa lang, itong si Sarah, nainggit na. So, anong ginawa? Ginulpi, minaltrato, naglayas tuloy yung si Hagar. Yun ang kanyang ginawa. Sa pinagmalupitan, kaya naglayas. Tapos ngayon, sa chapter 21, anong ginawa? Pinalayasan ng tuluyan. Sabi ni Sarah, ayokong narito yan, palayasin mo yung mag-ina. So, anong ginawa ni Abraham? Pinalayas sila. Anong nangyari kay Hagar? Naglayas, umalis, bitbit ay kapiranggot na pagkain at tubig. Nung maubusan, malapit na silang mamatay. Buti sinaklolohan ng Diyos. Kasi yun ang karanasan ng mga taong iniiwan at hinihiwalayan. Hindi alam ko anong gagawin. Diba? Kaya itong si Hagar ay talaga namang torture na ang utak. Wala nang makain, wala nang mainom. Yung anak niya ay mamamatay pa. So hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Maraming nag-iibigan ang nagpapakasal at nakakakita ng bituin habang ikinakasal. Habang naglalakad sa aisle, nakakakita ng mga bituin. Pagkatapos ng kasal, ibang bituin ang nakita. Dahil nabubuntal. Kaya hindi nagkaroon ng happy ending ang kanilang buhay. Dapat sana and they live happily ever after. Pero hindi ganun na nangyari. So yung happy ending sana ni Hagar dahil nabigyan niya ng anak si Abraham, 14 years na pangungulila nung mag-asawa na punan ni Ismael, tapos ngayon palalayasin sila. Gaano kasakit sa mag-ina yun? Ginamit sila ng mag-asawang ito. Diba? Kaya napakabigat nito. Pero sinaklolohan sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. May promise ako sa anak mo. Pararamihin ko rin siya, gagawin ko siyang isang malaking bansa. Kaya naman natauhan itong si Hagar, nagkaroon muli ng magandang kalooban dahil may pangako ang Diyos na alam naman niya ang Diyos natin sa langit ay tumutupad sa kanyang pangako. Mga kapatid, sa umagang ito, bigyan natin ng pansin ang ating po mga pinag-usapan. Magkaroon tayo ng mga pagninilay at magkaroon ito ng mga personal na aplikasyon sa ating mga buhay. Tatandaan po natin palagi, ang Diyos tapat siya sa pangako. Never siyang nagmintis. So kapag may nabasa kayong promise sa Bible, claim it. Believe it. Tandaan niyo palagi, huwag tayo nagmamadali. Dahil lagi nating hintayin ang kalooban ng Diyos, ang timetable ng Diyos. Huwag yung gusto natin, huwag yung timetable natin. May right timing ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw. At higit sa lahat, mga kapatid, kung meron tayong mga karelasyon, mga kamahal, mga anak, mga kapatid, mga asawa, o kung anumang mga relasyon meron tayo, huwag natin silang iwan. Patuloy natin silang mahalin dahil alam natin kung gaano kabigat ang pwedeng idulot nito sa kanilang buhay.